Bago raw po kasi matapos ang taong 2025 ay bigla na lamang bumulaga rin sa buhay nitong si Kuya Win ang isang bagay na hindi niya na inaasahan. At yan nga po ang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay at pamilya sa ngayon. Dahil ang pinakatatago-tago niyang sikreto, 24 na taon na ang nakalilipas, ay bigla na lang nagparamdam at lumutang. Nangyari po yan matapos daw ang ginawang kataksilan nitong si Win sa pinakasalan niyang si Nena. Kahit kasi kasal na siya noon, itong si Kuya Win ay pinili raw na mag-entertain pa ng ibang babae. Kahit nga alam niya na siya ay pamilyado na. At ang pinakamasaklap pa nga sa lahat, ang ginawa niyang pagloloko noon, nagbunga. At nito nga pong December 2025, bago pa magputukan noong December 31, 2025, ang mga pasabog na mga paputok ay meron po talagang sumambulat din sa harapan niya na katotohanan. Meron po kasing isang babaeng nagpakilala raw na nagsasabing si Kuya Win ang kanyang ama. Kaya naman kausapin na nga po natin mula sa Gensan, General Santos City, 53 years old, si Kuya Win. Magandang tanghali sa iyo, Kuya Win. Yes po, Kuya Jipoy, magandang tanghali po sa lahat-lahat ng nakikinig sa iyong programa. And of course, sa lahat po ng kasama mo dyan sa station. So, good morning po. Yan, at para win na win ka talaga, Kuya Win, ha? Popoy. Oo, Popoy. Oo, yan ang itawag mo na lang sa akin, ha? Ayan, Popoy. Okay, Kuya Win, etong, well, merong ka ng asawa nung mangyari ito. Ilang taong ka ba nung nag-asawa? Parang ang bata mo pa. Nakapag-asawa ako isa, 28 running 30 na po. Ayan, kasi ang banggit mo rito, dahil nga sa matikas, gwapong-gwapo ang datingan, meron pang umaaligid sa'yo noon, o ikaw ang lumapit sa tukso? Gusto ko lang ma-establish muna natin yan, ikaw ba ang naghanap ng sakit ng ulo o nilapitan ka rin ng babae noon at hindi mo naman din tinanggihan? Way back mga taon na lumipas, nagtatrabaho po ako sa isang company. So nakilala ko po yan siya dahil nagtatrabaho po ng Arodion Pharmacy. So doon po nag-umpisa yung naging close po, naging tunay na kaibigan. So pagdating sa panahon, hindi inaakala na nahulog sa bawat isa. So doon po nagsisimula, Kuya Poy, ang napakatinding story to life of mga tao. Oo. At ilang taong ka nga noon? 28. Sa pagsasama namin is na ako noon, naging 30 plus na. Okay, ang pinag-uusapan natin si Mrs. Ha? Tama ba? Yes po, again Kuya Poy, kasi yung signal ko is okay. Si Mrs. yung pinag-uusapan natin dito muna, ha? Si Mrs. Okay po. Oo, si Mrs. yung nakilala mo sa pinagtatrabahuhan hanggang sa na-develop kayo at yun na nga, nagsama na kayo. Nagpakasal. Okay. Yes po. Ang nasasabi ko, yung pangalawa na po. Yung pangalawa. Pero yung dati, una, is, siyempre, kasal din kami. Tapos, lumayo ako sa kanya dahil sa kahirapan. Naglilingkod sa isang company na nagtatrabaho ako. At pagkatapos nun, hindi ko inaakala na hindi tayo perfecto. So may mga time na
maging may kaibigan tayo, saka natukso sa bawat isa. Okay. Kaya nga, yun ang pangyayari sa akin po. Oo. Kuya Win, linawin ko lang ha, yung medyo ayusin lang natin yung timeline. Ibig sabihin, kasal ka na. Anong edad ka nagpakasal? More than malapit na 30. Oh, okay. Yan yung edad mo nung nagpakasal ka. At nung nakilala mo itong si babae, yung isang babae, 30 plus ka na. Yes po, May Kuya Poy. may anak ka na rin noon kay Mrs.? Yes po, Kuya Poy. May anak na ako sa isa, kay Mrs. dati. And then, yun, nagtrabaho ako para maalagaan, maibigay Yun. yung pangangailangan ni Mrs. Oo. Kasi may anak na kami una. Oo. Kuya Win, kasi kanina sabi mo, lumayo ka kay Mrs. Ayusin lang natin. Kinailangan mong lumayo para maghanap buhay lang. Hindi ibig sabihin Yes, na naghiwalay kayo, ha? Hindi. Yes po, Kuya Poy. Okay. At si Mrs. ay nasaan noon? Nasa General Santos. No, nandun sa province po, Kuya Poy. Sa probinsya ng... Anong probinsya ba yun? Glan. Sa? Probinsya ng Glan, Kuya Poy. Glan. Yes po. Okay. Lumayo ka doon para maghanap buhay at yun nga, nagkaroon ng kaibigan pero naging masyado kayong close. As in, very close na nakalimutan mo si Mrs. 'Di ba? Yung pagkakaroon mo nga ng relasyon sa isang katrabaho. Pero ito bang katrabaho mo noon, alam na ikaw ay meron na ring pamilya? Hindi niya po nalalaman, Kuya Poy, kasi wala po akong naisabi sa kanya na ganito. So masasabi mo ba na kumbaga parang ikaw ba ang dumiskarte sa kanya o siya yung naging malapit lang sa'yo? Feeling ko ikaw ang dumiskarte nung mga panahon na yon, Kuya Win, ano? Yes po, Kuya Poy, kasi ito walang tinatago dito. No. So, bilang isang lalaki, so siguro natukso ako, and then naitapat ko sa kanya yung damdamin. Yun na, nag-umpisa na naging close talaga kami at dumating yung time na nagkakaroon po kami ng relasyon sa bawat isa. Oo, pero doon sa duration nung pakikipagrelasyon mo pala dito sa babaeng ito, hindi niya alam na meron pala siyang sinisirang pamilya. Ha? Yes po. Itinago mo sa kanya yun. Sa bandang huli, Kuya Poy, nung natagal na yung pagsasama namin, naisasabi ko sa kanya na yun ang mga pangyayari. Tapos sinabi niya naman sa akin, kung totoo yan, sabi niya sa akin, so wala akong magawa dahil may nangyari na. Sandali, gaano kayo katagal na nagsama nung babaeng ito? Pagsasama namin yan, Kuya Poy, madali lang, good for 3 months or papuntang 4 months, ganyan. Okay, so not necessarily na nag-live-in pa kayo. Hindi, talagang parang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Parang gano'n na po, Kuya Poy. Oo, pero doon sa 3 months to 4 months na yon, napakaraming mga pangyayari. Kaya nga, biglang meron na lamang kumatok sa pintuan mo nitong December 2025 na resulta pala nung bawal na pagmamahalan na yon. Oo, Kuya Poy, kasi ang pangyayari niyan, sinasabi niya sa akin na pregnant siya. Tapos sabi ko, itapat mo masyado sa akin kung ano. Tapos sabi niya, parang hindi ako sure, baka naglalayag lang, ganyan. Kaya nga, hindi ko inaasahan na umabot sa ganun. Kasi wala na rin kaming biglang na-off yung communication namin. Pagkatapos noon, nag-pray na lang ako na kung totoo yung na nabuntis siya, ang pray ko sana mabuhay siya,
magkakaroon ng time na mag-meet kami. Kasi sa totoo lang talaga, na-share ko na po sa kay Mrs. na ganun ang pangyayari. Tapos sabi ni Mrs. sa akin, sabi ko sa kanya na ano ba talaga yung desisyon mo kung sakasakaling mabuhay yung bata, magtatanong, kikilahanin ako bilang ama, ano ba talaga ang nasa puso mo ngayon. Sabi niya sa akin, walang kasalanan ng bata. Kapag darating ang panahon na makita siya, so why not natanggapin mo dahil ikaw po yung ama niya. At kailan yung pag-uusap nyo ni Mrs. na nangyari? Nito lang bang December yan? O nung ano pa? Nung umamin ka ba kay Mrs. noon? Yes po. Yes po, Kuya Koy. Inamin ko po kay Mrs. Oo. Ang totoo. Kaya nga, matagal ng panahon na naisabi ko kay Mrs. for preparation, kung sakasakali, darating ang panahon na may maghahanap sa akin. Sandali lang, parang ang bilis ng pagkakahiwalay ninyo kasama nga itong babae na naging girlfriend mo noon. Ha? Sino ba? Ikaw ba ang biglang lumayo? May pagtakas ka ba na ginawa dahil nga nabuntis siya at natakot ka? Hindi. May ganun ba? O itong si babae ang lumayo at hindi na nagpakita? Ano kasi, Kuya Poy, nung nag-leave siya sa trabahoan niya, doon nagsisimula na wala na kaming communication. At saka hindi ko na rin siya ma-trace up kasi parang wala na communication. Parang na-off na talaga yung communication namin sa isa't isa. Oo, pero nasa isang trabaho kayo Di ba? Hindi. Sa sa pharmacy siya, tapos iba ang company na pinapasukan ko. Nung nag-communicate ako sa kanya sa kanyang tinatrabahoan, sinasabi rin sa kanyang mga kasamahan na nag-leave at hindi nila alam kung kailan papasok ulit. So masasabi natin na iniwasan ka. Tama ba? Parang gano'n na nga siguro, Kuya Poy, kasi wala na kaming communication sa bawat isa. Ayan, okay. Pero sa pagkakataong ito nga, mukhang wala ka na talagang iwas, Kuya Win. Dahil makausap naman natin sa kabilang linya ang naging bunga ng inyong pagmamahalan. Mabilis na pagmamahalan. Nga lang bawal na pag-ibig. 24 years na ang nakakaraan. Mula po sa Sarangani Province, kausapin naman natin si Joanna. Joanna, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Poy. Magandang tanghali po. Yan. Sa mga kapatid po nating mga nakikinig, si Joanna, yung binabanggit nitong si Kuya Win na bata sa sinapupunan ng kanyang naging girlfriend noon na naging bunga nga ng inamin naman din sa atin ni Kuya Win ng kanyang pagpapakamacho rin at ng kanyang pagloloko noon. Pero eto, Joanna, alam mo, narinig mo yung huling pag-uusap namin nitong si Kuya Win. Ano ang kwento sa'yo ng nanay mo? Ganito po kasi yun. Way back 2010 po, elementary po ako, grade 3. Joanna? Joanna, sorry. Yes po. Oo, medyo may electric fan ka bang katabi? Oo, parang medyo maingay. Oo, Sige, pumapasok sige po. yata yung hangin. Okay. Okay. Sige. Klaro na po ba? Yan. Mas maayos yan. Okay. Way back 2010 po, elementary pa po ako noon, which is grade 3. Grade 3 po ako. Yung silbing akala ko lang, ate ko lang, nag-open up siya sa akin after leaving ng lola ko, which is yung lola ko tinatawag ko na mama kasi akala ko yun talaga yung mother ko. Hello? Oo. Go ahead, Joanna. Okay. Tapos, yung sinabihan ako ng mother ko na sabing yung iniiyakan ko daw is hindi ko daw yung turing na bilang talagang bilang isang ina. Nanay. Legal na mother.
Sabi niya sa akin, akala mo, mama mo yun, ako yung mama mo, anak mo ako sa pagkadalaga. Sabi niya, yung time na yun, pagkatapos ng libing ng lola mama ko, tapos sinabihan niya ako ng ganun, nadoble yung sakit na naramdaman ko noon. Mhm. Oo. And then, syempre, kaya bata pa ako noon, hindi ako naniniwala na mga sabi-sabi na gano'n na, hindi mo yan talaga, mother yung lola mo, gano'n. Yung time na nag-high school ako, na-realize ko yung sinabi ng ate ko, yung pagkasabi ng ate ko nung way back 2010, pag high school ko, na-realize ko na, totoo ba na mama ko talaga yung ate ko? Mm. Ganun ba? Oo. Bakit, Until na, Joanna, ayan po. bata pa kasi dalaga pa nga, si ate, mama mo. Di ba? Si ate, pero siya talaga yung nanay mo. Ilang taon daw Opo. siya nung nakarelasyon? Itong si Kuya Win. Hindi ko po natanong sa kanya, sir. Sa bagay, nagtatrabaho na rin naman siya doon, of Yes legal po, age na. oo. Pero siguro para to save face, ika nga. Ayan, para mawalan ng, ano tawag mo rito, para mailigtas sa kahihiyan nung pagkakataong yon. Okay, yan ang kwento sa ibig sabihin, yung kasinungalingan. Oo, sorry si Kuya Win, nasa kabilang linya. Ayan, yung kasinungalingan na sinimulan ni Kuya Win, nagtuloy pa pala, dyan naman sa side ninyo. Ha? O, kinailangan magsinungaling ng tunay mong ina na siya ay ate mo at yung lola mo ang tumayong at ang kinilala mong nanay hanggang grade 3. 10 years old ka. Okay. O, ayan na. Siyempre, grade 3, ano ba naman ang mga maitatanong lang yan? Pero ano nga ba ang mga itinanong mo nung dahil, 'di ba, kumbaga nung mga nag-aaral tayo, pinasusulat merong nanay, tatay, mga anak, 'di ba? Ganon pagka nagdo-drawing tayo ng pamilya. Yes po. Ano nangyari doon sa imagination mong yun? Parang ang gulo-gulo yata ng family tree ko. Yes po. Yung sa family picture ko dati, yung nalaman ko na anak ako ng ate ko, pero hindi ko sinulat doon na yung talagang mama ko is ate ko. Yung nilagay ko lang talaga doon, yung nasa birth certificate ko, which is yung lola at Si saka lolo Lola. ko. Mm-mm. Pero yung pagdating ng high school ko, doon ko na-realize kung talaga ba na totoo nga na yung ate ko talaga yung mama ko. And then after that, nag-ask ako sa ate ko kung anong pangalan ng papa ko. Ayan na. Mas gumaganda na ang mga pagtatanong mo noon. 'Di ba? Oo, saan ako nanggaling? Oo, yung totoo na. Ayun, sinabihan ako yung pangalan ng papa ko, Darwin daw, saka yung apelyido niya, Kampaan. And then, nag-ask din ako kung may picture ka ba or wala. Sabi niya, may picture daw siya, pero sinunog ng yung side niya kasi ayaw nilang malaman yung totoong papa ko. Oo. Nagpapakwento ka ba sa kung papaano sila nagkakilala? Ano bang itsura nung tatay mo? Ngayong inamin na nga sa'yo, nung totoong nanay mo, ng biological mother mo, na siya talaga yung nanay mo na nakilala mo all those years na ate. Nung time na way back this year, nung December 2025, yung pag-search ng name ng papa ko through Facebook lang through Facebook, sabi ko na ano palang work ni papa. Sabi niya, yung work daw ng papa ko is, dati doon sa Jensen is water refilling station. So, yun, nag-ask ako sa kanya for the first time. Kumbaga, nag-ask ako sa kanya kung kakilala mo ba yung mother ko, which is ganito yung pangalan niya. Dati daw nagtatrabaho sa water refilling station. And then, after 3 days, hindi kasi ako nag-online kasi may second account ako. After 3 days, nag-open naman ulit ako. Pagtingin ko sa chat ko, marami ng chat.
Sabi niya, oo, kilala ko yung mother mo. Anak ka ba niya? Magtapat ka sa akin, ganon. Then marami ng video call na hindi ko na, Nasagot. na answers. Oo. Until na nabigla ako, nag-isip ako nga, totoo ba talaga to? Totoo ba talaga to? Papa ko ba talaga to? Ganon. Until na nag-online siya sa Facebook and then tumawag sa akin. So, ano ba to? Sasagutin ko to o hindi? Sasagutin ko to o hindi? Ganun ba? Siyempre, na ano ka? Hindi mo alam kung anong nararamdaman mo. Inumpisahan Oo. mo, pero hindi mo alam Oo. kung paano itutuloy. 'Di ba? Oo. Ganun na nangyari. Nagtanong ka, Ganun nangyari. ang dami ng gustong isagot, ayaw mo na, hindi mo alam kung gusto mo nang pakinggan. Pero eto na nga. Oo. Dahil nag-video call ba? Nag-video call na si Tatay Win mo. Yes po. Mm. That time, pag tawag niya sa akin, yun, nag-video call na kami. Unang sagot ko lang sa phone ko, nag-appear na yung niya, yung larawan niya. Oh. Oo. Pag-appear niya, doon na. Nag-a-ask na ako ng question. While nag-a-ask ako ng question, tumutulo na yung luha ko, pati naman siya. And then doon, marami akong tanong sa kanya, ganito, ganyan, na kung kakilala mo ba yung mother ko, nagtatrabaho ka ba sa water refilling station, anong nangyari sa dating panahon. Oo. Yun, Joanna, until na na-confirm ko na po. oo, siya talaga. Nagmamatch yung kwento nila ng nanay mo tsaka itong si tatay mo. Nagmamatch. Yes po, nagka-match po talaga. Anong pakiramdam ng isang anak na ganun, na nalaman mo after 24 years yung buong katotohanan? Kumbaga para ka nagbubuo ng puzzle dito, di ba? Yes po. Yung nalaman ko, Kuya Poy, is parang halo-halo yung emosyon ko. Masaya na, hindi ko alam. Ganon, basta masaya ako na nakilala ko yung papa ko, nandyan na siya. Kasi kung hindi rin dahil sa kanila, Sir Poy, wala din ako ngayon sa mundo. Oo. Yun naman ang totoo. Si nanay mo ba ay yung tipo ng isang ina na wala namang sinabing masama sa tatay mo? Lalo na hindi sila magkasama na eh. 'Di ba? Pagkatapos ng 3 to 4 months na relationship nila, hindi na sila nagkapangita hanggang sa ayan na, boom, 24 years old ka na. So far, Kuya Boys, wala naman po. Wala naman siyang sinasabi na masama regarding kay papa ko. Okay. Ganun. Oo. Opo. Eto, balikan ko lang si Kuya Win. Joanna, diyan ka muna ha. Kuya Win. Kopya, Kuya Poy, nandito Oo. po ako. Nakikinig. Oo, eto, kinuwento nga sa atin ni Joanna yung experience niya na masaya siya, nga lang meron pang mga emosyon na hindi niya raw maintindihan nung makilala ka. Pero ikaw, syempre, meron kang sariling pamilya na sa ngayon. 'Di ba? Bagaman sabi mo ay na-warningan mo si Mrs. nung alam mo nga na may ginawa kang kalokohan na kung sakasakali may magpakilala, ganito ang pwedeng eksena. Papaano nga nung December ang pakiramdam mo naman na eto na, talagang biglang lumabas sa harap mo yung sikreto na binanggit mo 24 years ago. Ganito yun, Kuya Poy, kasi hindi na mahirap na kakausapin ko siya at tanggapin ko siya kasi bukod sa hindi ko pa siya nakikita, na napaalam ko na sa misis ko at saka sa dalawa kong anak na pag may lilitaw na maghahanap sa akin, ano ba ang inyong decision. So sabi nila, wala namang problema sa amin kung kapatid namin kasi nangyari, past is past. Sa mga anak. Yun po, Kuya Poy. Sa mga anak. Pero syempre, hindi madali yan doon sa ina, sa asawa mo.
Dahil hindi natin maitatanggi, Kuya Win, sigurado ko sinabi rin sa'yo ito ni Mrs. na nagtaksil ka pa rin. Niloko mo siya nung panahon na yun. Nung nagkausap na kami ng anak ko, tinatawagan ko siya automatically at yung mga kapatid ko, ay ito naman, sabi ko, may tumawag sa akin o nag-video call na kami. Ito na ang naisabi ko sa iyo noon. Mm-mm. So, ano ba ang... Kuya Win? Kuya Paul. Oo, Kuya Win, Yes ano yan? po. Medyo nawala yung linya mo. Anong naging reaksyon ni Mrs. nung nalaman niya na eto na, lumabas na nga si Joanna at nagpakilala, nahanap ka? Ang reaksyon niya sa akin, sabi niya, totoo ba yun na anak mo yun? Tapos oo, sabi ko, nag-video call na kami. Tapos sabi ko, kung gusto mo, i-research mo sa Facebook at saka ibigay ko sa iyo yung number. Mm-mm. Hindi ko inaakala, Kuya Poy, na tinatawagan ni Mrs. Mhm. yung anak ko. Tapos nag-usap sila ng masinsinan. Mhm. Ngayon, tinatanggap ni Mrs. yung anak ko Mm-mm. na parang tunay niya na anak kasi ang tawag niya ngayon sa anak ko is anak pa rin. Ganyan, nak, ganyan, kumusta ka dyan, nak, ganyan. So, through the channel of my communication sa misis ko, na tinatanggap niya, hindi ko talaga naiwasan na siyempre tumutulo yung luha ko kasi sa mga pangyayari na nagawa ko sa misis ko, tinatanggap niya at sabi niya sa akin na sana magbago na kasi yan ang hinahanap mo noon na sana may anak ka na babae. Ngayon, nandiyan na yung anak na babae. Oho. Kailangan i-drive-in na natin na maging maging tapat na sa isa't isa. Okay, okay. Dalawa palang anak na babae nyo, na lalaki ni Mrs. Yes po, Kuya Poy. Ganoon. Okay, alam mo, swerte ka, Kuya Win, ha? Dahil sa likod ng, sabihin na natin, kataksilan mo talaga, na inamin mo naman, ay tinanggap pa rin ngayon ni Mrs. Itong si Joanna. Sabi mo nga kanina rin, na binanggit sa'yo ni Mrs. na walang kasalanan yung bata. Ikaw ang may kasalanan sa relasyon natin at sa akin, 'di ba? Pero sabi mo nga nakapag-usap na rin sila ni Joanna. So ngayon, Kuya Win, papaano ang plano mo dito kay Joanna? Babawi ka? Paano ka makakabawi doon sa lost years na walang ama itong si Joanna? Kaya nga, Kuya Poy, nung nagkausap kami sa video call, and then hanggat nagkita kami for the first time January 15. So naisabi ko na sa kanya na kung ano man yung mga na hindi ka nabigyan pa rin yung mga pagkukulang, ito na po ang nababawi ako sa'yo. Dahil sa totoo lang talaga, din kita, dahil alam Kuya Win? makita at hindi ko alam yung yung pangalan mo. Kaya sa time na ito, Kuya Poy, sabi ko sa kanya nung nag-iyakan kami, babawi ako sa mga panahong ito sa mga pagkukulang ko na ilang taon. Hindi ko siya na naisipita. No. So this is the time na sabi ko sa kanya, babawi ako sa iyo dahil nagpapasalamat ako sa Panginoon na darating ka sa buhay namin ni mama mo, sa kapatid mo. So doon na, nag-usap kami at saka nag-communicate na kami, nag-usap din sila sa anak ko. Tapos sabi ng anak ko, kung totoo na ate ko yan, kausapin ko yon. Nag-meet kami, Kuya Poy, sa maraming mga luha na hindi maiwasan. Ganyan, ganito. Tapos sabi din ng anak ko, Papa, hindi ako nagagalit sa'yo. Ang pinakamahalaga ngayon, buo tayo, nakita kita, nayakap kita, at may papa na ako ngayon.
nakilala na kung saan siya nanggaling. Ibig sabihin, ang anak mo pala una kay Mrs. Tapos pangalawa si Joanna at nagkaanak pa ulit kayo ni Mrs. Ha? Yes po, Kuya Oo, Paul. uni Yes ka po. iha itong si Joanna. Okay, Joanna. Okay. Joanna, Yes nandiyan ka po, pa, ano? Kuya Poy. Yes po. Oo. Ayan, alam mo, ine-expect ko na medyo may tensyon doon sa pagkikita nyo. Binanggit nga nitong tatay mo na si Kuya Win noong January 15. Pero sabi hindi raw ganong katensyonado ang una ninyong pagkikita. Ikaw naman bilang anak, ano ba ang naramdaman mo at ano pang ine-expect mo ngayon dito kay Kuya Win? Kasi nga tinanong ko siya, ano ba, paano siya makakabawi? May kailangan ba siyang bawiin doon sa mga panahon na wala kang ama? Pero ngayon na nandyan na siya, ano ang ine-expect mo na may tatay ka na? Eto, nayayakap mo, nakakausap mo, nakakaharap mo na. Sa akin lang, Kuya Poy, yung wish ko lang talaga since na sinabi ng mother ko regarding sa totoo kong ama is yung makita lang talaga yung tunay kong ama. Yun lang talaga yung wish ko. Aside nun, yung nangyari sa kanila dati, kumbaga wala akong dinadamdam na galit o anumang hadlang sa pagkakilala namin ng tunay kong tatay. Mhm. Opo. Yun lang po. And then, aside din yan, Kuya Poy, yan na nga, nakita ko na yung tunay kong papa. Siyempre, may dalawa na akong papa, kumbaga, oo. Kung may malalapitan na ako ng problema or masasabihin ng problema, ganun, Kuya Poy. Sa ngayon, sa mga kinikilala mo nga mga magulang, wala naman ng tensyon. Nagkausap rin ba sila kahit papaano ni mama mo? So far, Kuya Poy, wala din po silang communication until now. Kami lang po dalawa ni Papa. Oh, nagtanong pa ba si mama kung kumusta yung kwentuhan ninyo nitong si Papa? Kinumusta raw ba siya? Yes po, Kuya Poy. Mm. Oo, nangangamusta. Kumusta yung pamilya ng Papa ko, ganun, ganyan. At saka yung relationship relationship po namin ng Papa ko. Oo. Ayan. So sa ngayon, maganda ang resulta. Masasabi ba natin ganyan, Joanna? Yes po, Sir Poy. As Mm. in. As in, ba? Uma-as in ka pa, ha? Pero ito, sige, ibibigyan natin ang pagkakataong ito. Siyempre, kulang yung oras nung kayo ay unang nagkaharap ng personal nitong tatay mo na si Kuya Win at Joanna. Gaano ba kalayo ang Jensan sa Sarangani? Siguro, Sir Poy, mga 2 oras po yung biyahe. Ayun, 2 oras na biyahe mula Jensan. Kasi Yes si po. Kuya Win, ang tatay mo, ay nasa Jensan, ikaw naman ay nasa Sarangani. Pero malapit yan. 'Di ba? Kung mamimiss Yes nyo naman po. ang isa't isa, pwede kayong mag-meet. Ano? Ibibigay namin Yes ang oras na ito para naman makapag-usap kayo na mag-ama. Sa susunod din yung pagkikita, ano ba ang mga gusto ninyong mangyari? Baka meron ka pang gustong follow-up question. Kaya Kuya Win, ikaw naman Kuya Win, baka may gusto kang sabihin din. Kaya Joanna, tanong mo nga si Kuya Win kung ikaw lang yung hinihintay niya, baka may iba pa. Sige, tanong mo na, mas maigi yan. Oh, go ahead. Kuya Win and Joanna, mag-usap po kayo. Pa? Hello? Kuya Win. Hello? Yes po, Kuya Yeah. Poy. Okay, eto, kausapin mo na si Joanna. Yes po, Kuya Poy. Ayan na. Anak, nasabi ko na noon sa'yo, nung una natin pagkikita, na kung ano mang So, nandito na ako ngayon. Kung ano mang problema mo, nandito na ako bilang papa mo. At saka, irresponsible din ako na dapat ayusin. Ayun, nung unang pagkikita natin, ang bawat isa. So, thank you so much po na hindi ka galit sa akin. Ganyan, katulad. Ilang ako na hinahanap kita.
So siguro, pagkakataon na ibigay ng Panginoon sa akin na makita kita, yun na, nangyari na nagyakapan tayo, nagyakan tayo, tanggap ka din ni mama mo, sa mga kapatid mo. So thank you so much po sa mga panahon, mga time na nag-meet tayo. So hindi lang siguro una yun, so marami pa mga time. Medyo nawawala si Kuya Win, ano? Pero Joanna, anong masasabi mo dyan? Alam mo, very thankful itong si Tatay Win mo na naging maayos ang unang pagkikita ninyo. Masasabi ko lang kay Papa is, ano ba? Siguro, naging emotional na tuloy ako. Go ahead. Masasabi ko lang kay Papa is, wag mo lang yung isipin yung mga panahon na nangyari dati. Ang isipin na lang natin is yung ngayon. Magsisimula tayo. Itatama natin yung pagkakamali natin dati. Ganon. And then, Pa, thank you. Thank you kasi, tinanggap ako ng asawa mo, ng mga kapatid ko na bilang isang tunay na kapatid or tunay na anak. At yun, salamat sa lahat. Kasi kung wala ka, wala din ako dito. Oo. Yun lang pa. I love you. Yung pinatatanong ko sa'yo, baka gusto mong tanungin, Joanna. Wala na siguro akong matatanong pa, Kuya Poy. Lahat na nasasagot na niya. Nasagot na. Hindi, yung pinatatanong ko sa'yo nasagot kanina, na. tanong mo kung ako lang ba pa ang inihintay mo o may iba pa? Kung may iba pa, ewan ko lang. Sige. Wala na talaga. Wala na talaga, Kuya Win, ha? Wala na. Wala na talaga. Final answer na yan. Kuya po, ang pagkakamali dapat ituwid tapos hindi na balikan. Yan. Yun yung gusto ko, no? Yung pagkakamali, kailangan ay ituwid at hindi na gawin pa ulit. Hindi na babalikan. Ha, Kuya Win and Joanna, kailan ba ang susunod ninyong pagkikita ulit na mag-ama? Siguro by this week po, Kuya Poy. Uy, oo, talagang Yes po. this week lang rin magkikita ulit. Joanna, parang nakakaramdam ako sa'yo na parang sobra-sobra yung saya mo. Yung ina-expect mo ba na mabubuo ka dahil nakilala mo yung biological dad mo, ay para bang nabuo ka talaga o sobra pa sa ine-expect mo? Sobra pa sa ine-expect ko, Kuya Poy, as in. Kasi aside na yung tinuturing ko dati na papa, which is lolo ko, may tunay din akong papa, bali dalawa yung papa ko. Oo. Si mama mo ba ngayon ay meron na ring sariling pamilya? Yes po, meron, Kuya Poy. Stepsisters ko din po, meron, dalawa. Meron ka na ring stepsisters naman, mga babae? Yes po, mga babae po. Dalawa. So ikaw talaga ang nasa gitna, dalawang lalaki, ang kapatid mo kay tatay, dalawang babae ang kapatid mo kay nanay. Yes po. Ay, iba. Oo, ang galing naman, pero one big happy family na. Punong-puno ng pagmamahalan. 'Di ba? Kaya ano ba ang inyong heart decision kahit na obvious na? Ano ba ang pipiliin ninyo dito sa ating HEART? Kuya Win and Joanna. Letter T, Letter Kuya T. Poy. Letter T. T as in try again. Opo, Yes po. Yan, pagbibigyan nga po ng mag-ama ang isa't isa si Tatay Win para makabawi doon sa mga nakaraan. Bagaman hindi na maibabalik yung mga panahon na wala siya sa tabi nitong si Joanna, pero babawi siya sa mga panahon na nandito na siya bilang ama. Samantala si Joanna naman, ay gusto rin na mabuo ang kanyang sarili sa pagkakakilala nga sa maayos naman na kanyang ama na si Kuya Win na
hindi lang basta nakilala, kundi meron na ring wisdom doon sa pagkakamali na nagawa niya noon. Pero hindi naman po kasi lahat din ng pagkakamali ay merong negatibong epekto. Ang sabi nga nitong si Joanna, kung di naman din doon sa pagkakamali na nangyari noon, ay wala rin naman ako dito sa mundo. 'Di ba? It's just a matter of kung papaano natin tatanggapin at itutuwid at aayusin ang hindi nga magandang umpisa, pero gagandahan naman natin yung pagpapatuloy at pagtatapos ng kwento na hindi maganda sa umpisa. Yan. At sana nga gumanda pa ng gumanda ang inyong kwento, ha, Kuya Win and Joanna. Tatay Win pala. Ayan, si Tatay Win. Dahil tinatanggap ka naman ng taus-puso nitong si Joanna na yung anak na ngayon mo lang nakita, no? 24 years after. Yan. Maraming salamat sa inyo, Kuya Win and Joanna. Thank you po, Kuya Kuya Poy. Yun. Kuya Win, anong masasabi mo muna ha dito sa mga merong mga iniwan na bakas sa nakaraan, 'di ba? Na mga gumawa ng kalokohan. Yung iba tinatanggi, yung mga yung mga nagpapakilala na anak nila, ganyan. Okay, gusto ko lang po maipaabot sa mga nakikinig na hindi man tayo perfecto, makagawa tayo ng mali. Pero sana po, pag anak natin, pananagutan natin yan. Kahit anumang mangyari, anak natin yan. Kasi minsan, nakikita ko at narinig, pag anak nila sa iba, itatakwil. Para sa akin, gusto ko lang pong maisasabi sa inyo na anak natin yan kahit papaano. Mahalin natin sila. Kung may pagkakamali man, so ituwid natin at umpisahan na natin na ibubuo ang isang family. Yan. Maraming salamat ulit, Kuya Win. Ayan, gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi man naging maganda ang umpisa ng kanilang kwento bilang isang pamilya, meron naman tayong ngayon para baguhin ito para mas maganda pa ang pagpapatuloy ng kwento. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.